daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naniniwalang o naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 9 na linggo ng karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni San Bonifacio, isang obispo at naging martir dahil sa paninindigan sa atin pong pananampalataya. Bilang mga Katoliko, tayo po ay itinuturing na mga tagasunod, alagad ni Kristo. At bilang alagad, nagpapatuloy po ang ating pagtuklas ng ating pananampalataya. Sa umpisa, natanggap natin ang pananampalataya, karamihan sa atin ay noong sanggol pa. Kaya nga sa yung pagtitiwala ng simbahan na ang mga magulang, ninong at ninang ang magtuturo sa bata habang siya ay lumalaki kung ano ang pananampalataya na ipinagkaloob sa kanila. Naintindihan ba? Kasi kadalasan o karamihan sa atin, Katoliko lang tayo sa pangalan. Pero hindi natin lubusang inuunawa o tinutuklas kung ano at paano ang maging Katoliko. Mahirap yung pangalan lang dahil bininyagan ka lang. So, doon nagsisimula pero hindi doon nagtatapos para masabing tayo ay Katoliko. So, pagiging Katoliko, marami tayong dapat na tinutuklas. Andyan yung ating pananampalataya. Nire-recite natin ito tuwing linggo kapag nagdarasal ng rosaryo
no, ang sumasampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Bahagi na dyan, sumasampalataya tayo, no, sa muling pagkabuhay. Kaya nga ito yung tinuturo ni Jesus sa mga Saduceo na naninindigan na hindi na muli bubuhayin ang mga patay. Si Kristo mismo namatay at muling nabuhay para ang mga namatay ay Kanya rin muling buhayin. So sabi ni Jesus sa mga Saduceo na naninindigan tungkol dito sa wala ng pagkabuhay uli. Sabi niya, maling-mali kayo. Although yung kanilang halimbawa, no, ay medyo may pagka-imposible, no, pero nagbigay lang ng halimbawa para iparating ang kanila pong paninindigan na walang muling pagkabuhay. Kaya nga yung halimbawa tungkol sa mga pag-asawa o mag-asawa, naintindihan ba yung bahaging ito, no, na sa pag-aasawa o ang pag-aasawa, dito lang yan. Pero inaasahan natin na kayong mag-asawa ay magtutulungan para mabuhay uli o pagtapos ng buhay dito ay mapunta sa langit. Sa tingin niyo ba kayong mag-asawa mapupunta sa langit? Isip din na mabuti. Kasi, di ba, yun yung isang dahilan ng mga mag-asawa. Iparanas mo ang langit, wag impyerno ang iparanas mo dito sa lupa. At tandaan natin, malinaw na sinabi ni Jesus na doon sa langit, tapos na ang pag-aasawa. Hindi na kayo mag-asawa. Pwede mong sabihin yung sinasabi sa mga pelikula, hihintayin kita sa langit. Pero hindi na mag-asawa. Kayo ay mga anghel na. Yun ang mismong sinabi ni Jesus. Para na kayong, hindi na kayo para, tulad na kayo ng mga anghel. So kahit ilang pang asawa o asawahin mo dito sa lupa, yun nga lang ang tanong, iniisip mo ba kung makakarating ka sa langit? Yun muna eh. Laging iniisip natin, mag-aasawa ngayon, sa susunod na buwan, maghihiwalay, aasawa ulit. Kaya ganyan gusto natin, may divorce eh. Kasi anytime, pwede. Pag ayaw ko na sa'yo, then maghiwalay tayo, mag-aasawa ko ulit. So, makailang beses man yan, okay, sige. Pero yung tanong, makakarating ba sa langit sa pinaggagawa natin? Kung sakali lang hindi kayo okay, konting tiis lang. Matatapos din yan. At doon sa langit, ulitin ko po, bahagi ng ating pananampalataya, sinasabi ni Jesus, hindi na kayo mag-asawa. Dito lang yan sa lupa. Pero kung sakali lang po, no, nauna na ang asawa ninyo, sumakabilang buhay na ang asawa ninyo, kayong mga buhay pa, move on. Buhay pa kayo, may pagkakataon pa para bumawi, ipagdasal ang mga kaluluwa ng inyong mga asawa. At nawa, yung panahon na inilalagay dito ay maituwid, maitama ang mga pagkakamali. Para nang sa ganon ay magkita-kita tayo, hindi na bilang mag-ina, mag-ama, mag-asawa o magkapatid, kundi bilang mga anghel. Amen?